Tayo pong lahat ay naghahanda. Kagaya ngayon, siguro naghahanda kayo ng almusal, may mantanghalian, maghahanda ka naman ng pagkain para sa pamilya at even sa hapunan, di ba? So, nakakapaghanda tayo ng mga baon ng ating mga mahal sa buhay tuwing sila ay aalis, papasok sa school o papasok sa trabaho. At dahil nanonood ka ng araw-araw na pagpapala, ay inihahanda mo rin ang iyong buhay espiritual. Tuwing kayo ay makakarinig ng mga salita ng Diyos at mga encouragement sa atin, pinapalakas din natin yung buhay espiritual natin. Sa mga panahong ito ay tinatawag tayo ng Diyos na magbahagi ng kanyang pag-ibig sa mga tao. Totoo po yan. Kailangan po ng mga tao na makarinig ng mabuting balita at pag-ibig ng Diyos sa kanila. At sa ating paggawa nito ay merong paghahandang espiritual. Tama po ba? Importante po ito para tayo ay palaging handa sa sino man o kung saan man tayo idako ng Diyos. Kasi wala naman tayong masishare kung wala rin po sa atin. So tandaan po natin na tinawag tayo mula sa dilim patungo sa liwanag. So pasalamat po tayo sa Diyos na tayo ay nakakilala na sa Kanya. Kaya ngayon tayo nanonood dito at meron pang mga nanonood dito na mamaya ay maaring tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba, kapag maliwanag ang isang lugar, di ba, or yung ating mga sitwasyon, ay malaya tayo nakakakilos. Tama po ba? Kasi di ba sa ating kwarto, pag madilim, parang kakapaka-paka doon. Malaya tayo nakakakilos o kung maliwanag ang lugar, isang lugar na mamasyal po tayo, di ba? Namimili o kaya maligo sa pool, no? Nandito po kasi tayo ang background po natin ay ang Dream Campsite, may swimming pool na po dito. So, sarap pong maligo dito. So, isipin nga natin, magagawa nyo ba ito sa ating gabi? Yung mga ginagawa natin sa liwanag sa umaga, di ba? Naku, ako po, ayoko po mag-swimming ng hating gabi, di ba? Kasi kapag madilim, may kakakibat kang takot. Parang natatakot kasi hindi mo maaninag ang mga ginagawa mo kung sino yung mga nasa kapaligiran mo, mga sitwasyon sa kapaligiran mo. At hindi lang ito pang physical darkness, di ba? Pwede rin to sa ating spiritual life. Okay? May mga panahon sa buhay natin na parang madilim, di ba? Daming problema. Ang ramdam mo, nag-iisa ka, paiyak-iyak ka pa, di ba? Tapos minsan nararamdaman mo, natatakot ka. Kadalasan, hindi natin alam kung makakalampas pa tayo sa mga sitwasyong ito, lalo na pag nagsabay-sabay ang mga problema. Ano kaya ang magagawa natin kapag naroon tayo sa isang madilim na sitwasyon, na hindi kaaya-ayang sitwasyon? Kung titignan natin ang buhay ng Panginoong Hesukristo, pinakita niya to, nandito siya sa lupa, nagkatawang tao, para maka-relate tayo sa Kanya, para makita natin kung paano niya hinandle yung mga problema. Napakarami rin pinagdaanan ng Panginoon. Napagdaanan din niya na siya'y nag-iisa. Parang nag-iisa na lamang siya. Lalo nung malapit ng mangyaring kanyang misyon sa Kalbaryo, parang feeling niya nung mag-isa na lang siya. Parang nawala yung mga followers niya, mga disciples niya. Parang nakalimutan na siya. O siguro parang feeling niya parang madilim din sa kanyang kapaligiran. Nung huling linggo nandito siya sa planetang lupa, no, bago siya naipako sa krus ng Kalbaryo, alam niya ang mangyayari sa kanya. Subalit, ginamit niya ang mga panahon na yon habang naghihintay siya upang ipamalas ang pag-ibig at pagkalinga sa mga taong pumapaligid sa kanya. So, yung mga few days na bago siya mapako sa krus, di ba, ay binigay niya yung kalinga niya sa mga disciples niya, sa mga taong pumapaligid sa kanya. So, dito makita natin kahit sa kalagitnaan ng kanyang sariling paghihirap, ay naroroon siya para sa iba. Kaibigan, kapatid, at naririto rin siya para sa iyo. Hindi kanya pababayaan. So kung meron kang panahon na madilim at mahirap sa pangkasalukuyan, huwag kalimutang
Hanapin ang Panginoong Hesus sa mga sandaling iyon. Call on Him. Tawagan mo siya. Naiintindihan ka niya. Nakaka-relate siya sa mga damdamin mo at susuportahan ka niya sa kapaitan. Kung may takot ka man, susuportahan ka ng Lord. At pagkalito sa mga problema mo sa buhay, o kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, just call on God. Tumawag ka sa ating Panginoong Hesukristo. Maaari mong isulat ang iyong prayer request sa ating chat box at isasama namin ito sa aming mga panalangin. Just feel free to get in touch with us. Ang Panginoong Hesus, sinamahan ng kanyang mga tagasunod o mga disciples nung sila ay naroroon sa pinakamadilim na gabi. Ang Panginoong Hesus, sasamahan din niya tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil meron kang araw-araw na pagpapala galing sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan, ang siya namang magkakaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Ito po ay sinulat ni Pablo sa ikalawang taga-Tesalonica, chapter 3, verse 16. At tayo ngayon ay mananalangin. Marahil nais mong anyayahan ang Panginoon sa iyong puso, sundin mo ang panalangin ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, tinatanggap ko, kinikilala ko ang Panginoon sa aking buhay. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At alam ko, Panginoon, na Ikaw ang unang umibig sa akin. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Well, magkita-kita tayo muli sa susunod, dito lang po sa Araw-Araw na Pagpapala. God bless you and bye-bye.